Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan, ito po ako si Waldy Carbonell. Nagsasabing marami po tayong dapat pag-usapan, ngunit ang pinaka-importante po rito, yung pong issue hinggil po sa ginawa ni Duterte na pinagbabawalan niya na pag-usapan ang West Philippine Sea. At ganoon na rin po yung mga natatanggap ko mga messages. Ang sabi nila, wag na raw pag-usapan ang West Philippine Sea sapagkat napagkasunduan ni Duterte, ni Roque at ni Enrile na dapat iisa lamang ang tinig, wag nang pinagdidebatihan yan. Tama po ito at mali. Tama po ito pagka ang ating pong pagkakaisa ay para sa bayan. Mali po ito kung ang pagkakaisa natin at pagbabawalan ay yung kanilang pagkampi sa China. Napakasimple lamang po yan. Tulad po ng panukala ni Senator Biason na hindi po inaaksyonan ng Senado, ang kanya pong panukala o suggestion ay dapat manawagan ang gumawa ng isang resolusyon ang Senado na iisa na lamang ang maging posisyon ng Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas at ang mga tao. Ang posisyon na yan ay kinakailangan sakay doon po sa posisyon ng United Nations na ang nagsasabing ang usapin dyan po sa West Philippine Sea o South China Sea ay napapabor dyan po sa Pilipinas. Bakit po tayo kinakailangan magkaiba-iba pa dyan? Kinakailangan pang pagdebatihan, naghahamunan pa ng debate. Tama po yan, maghamunan kayo ng debate sa ibang mga bagay. Pero pagdating po dyan sa United Nations decision, dapat nagkakaisa po tayo. Dapat isa lamang yan. Galangin ang United Nations decision na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at siyang exclusive economic zone ay pangdaigdigang batas under the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS na lahat ng bayan, lahat ng bansa na nasasakop o umaabot ng 200 nautical miles, lahat ng karagatan na yan na nakapaligid sa kanila mula sa kanilang dalampasigan, 200 milyahe, abay pag-aari po yan nung nagmamayari ng dalampasigan. Dito po sa atin, ang ginawa sa panahon ni Duterte, ang ginawa po ng China, gumawa po sila ng kanilang sariling dalampasigan dyan sa Spratly. Pag dyan po sa Spratly, sapagkat yan ay within the exclusive economic zone, tinambakan po ng China ng kanilang lupa yan, ng lupa na galing sa Zambales. Yan ay akin pong iniimbestiga sapagkat ang report, ito po'y gumawa ng malaking pera yung governor ng Zambales. Ang pangalan ay, makinig po kayo mabuti, ay Secretary or Governor Ebdane. May nagpadala po sa atin ng mga litrato. Tuloy-tuloy ang pag-ahakot ng quarry. Dinidredge nila yung mga lahar dyan po sa Zambales River. Tama naman, dapat i-dredge yan sapagkat natabunan niya ng lahar. At ang masama po niyan ay yan ang ginamit na primary refilling or reclamation material ng China. Galing sa Pilipinas, patungo po riyan. Maraming gumawa ng pera riyan, lalo tigit yung mga nasa DNR sa pangunguna ni Secretary Roy Simato at ang kanya mga alipores dyan sa Department of Environment and Natural Resources. Yan ang pagdebatihan kung moral ba yan, tama ba yan, na ginagawa yan ng binabayaran ng Pilipino na secretary o hepe ng Department of Environment and Natural Resources, naghahanap buhay ng pagtulong doon sa pagtatambak ng bagong military base dyan po sa Spratly. Yung military base na yan, mga kaibigan, 3,200 hectares na ngayon. 3,200 hectares at yan ang tinatawag ng China na Hangsha Province.
bigla po naging probinsya na yan pong Spratly na pag-aari po ng Pilipinas. At lahat na nasasakupan yan na 200 miles sang-ayon sa UNCLOS, abay, iyon ang in-apply ng China. Na sang-ayon sa UNCLOS, lahat ng 200 nautical miles mula sa kanilang dalampasigan ng Nangxia ay kanila pong pag-aari. Eh di umakyat po yan doon sa Baho de Masinloc ng Zambales, kaya sabi nila, aming teritoryo ito, at yung si Ambassador or Foreign Minister Wang Yi, yan po pangalan, Foreign Minister Wang Yi, abay nagdeklara po siya, sabi niya, since 2012, we have already developed the Benham Rice and we have explored the resources of Benham Rice. Therefore, we own the seabed, we own that place, we are the first to explore it. Sa madaling salita, porque sila po ay napabayaan na sila ang naghukay, sila ang naghalungkat dyan ng karagatan natin upang malaman nila kung nandiyan pa yung oil o marami bang mga taklobo dyan o maraming corals na pwedeng gawing alahas sa China. Abay, inako na po nila. Kaya po sila nauna riyan sapagkat sila yung may kapital na maghalungkat ng ating pong karagatan. Katunayan, doon po sa report sa atin nung nakaraang taon, nakakalungkot pero yan pong katotohanan na as of November 18, 2020, 8,000 hectares ng karagatan po natin dyan sa may Benham Rice ay kinayod ng China. Dinala lahat ng taklobo, pati yung mga mahal na seahorse, napakamahal po niya sa China sapagkat gamot daw yan at yan daw po ay nakakapagpasigla ng pagkalalaki ng pareho nila Eliguarin. Abay, nahakot po nilang lahat yan. Hinakot na lang lahat at 8,000 ng ating po mga 8,000 hectares ng corals, taklobo at lahat ng isda, pati po mga ipis dagat yata at saka mga alimango, alimasag ay nahakot na po lahat sapagkat ang sang-ayon po kay Undersecretary Martin Dino nung siya po ang hepe ng Subic Freeport, ang sabi niya nung siya ay napunta ng China sapagkat bilang hepe ng Subic siya ay binigyan ng VIP treatment doon po sa China. Siya ay inilibot at nakita niya na ang problema number 1 ng China ay kung paano mapapakain araw-araw 3 times a day ang malaking bahagi ng kanilang populasyon. Kaya nga po wala silang magawa kundi sakupin nila etong Pilipinas sapagkat ito ang bansa sa buong mundo na pinakamadaling sakupin. Habang sinasakop ang bansa natin upang sa ganoon manakaw, mahakot ang kabanyaman, ang mga Pilipino ay nag-aaway sa isa't isa, nagdidebate sa isa't isa, nagbibintangan sa isa't isa. Katunayan, dyan po ay nakakasuka na, pero nais ko po sabihin, hindi po tayo naapektuhan yan. May mga nagtitext, may mga nagsusulat sa social media, yan si Carbonell, binabayaran yan ng Dilawan o binabayaran ng ABS-CBN para tumira dyan sa West Philippine Sea. Hindi ko po kinakala ipaliwanag yan. Nararapat lamang na pag-isipan po natin, sino sa mga Dilawan ang pwede pong maging bayani na magbabayad ng isang tulad ko? Pagka mayroon pong Dilawan na ganyan at gusto magbayad ng isang tulad ko na talagang naninindigan para po sa kapakanan ng bansa, wala pong mali dyan sa dalawang yan. Hindi mali yung nagbayad, hindi na ako mali na nagpabayad. Hindi masama magpabayad pag ang ginagawa mo ay sang-ayon sa iyong paniniwala, ang ginagawa mo ay pakikipaglaban para labanan ang mga nananakop sa iyong bansa. Pag binayaran ka dahil dyan, di okay lang. Ang problema, wala namang makabayani mayaman. Katunayan, karamihan po ng mga mayaman sa atin, mga inchik at karamihan o 99.99% ng lahat ng Pilipino inchik na mayaman ay kampi
sa China. Kaya nga po, nakakatawa. Kung ABS-CBN naman ang sasabihin natin, bakit magbabayad ang ABS-CBN sa iisang lalaking pareho ko? Samantalang network sila, marami silang mga media, matagal na sila nagbabayad, pasweldo, mga benepisyo. Bakit mo babayaran ng isa pang tao na pareho ni Carbonell? Kaya nga po, nais ko pong sabihin at ako'y titingin ng diretso sa inyong lahat. Wala pa ako natanggap na ganyang kalaking offer o pera sa mga gusto po magpakabayanin na ipaglaban nilang bansa at gamitin lang instrumento si Carbonell. Pag nagpagamit si Carbonell, walang krimen yan kahit na tumanggap ng pera. Ang masama, pag inoperan yan ng isang network na in-check, sabihin, meron ka 1 milyon buwan-buwan, pero mag-areglo ka kay Duterte. Pag tinanggap yan, yan ang masama, yan ang kasumpa-sumpa, yan ang maaaring maging troll, yan ang maaaring maging spokesman ng demonyo, yan ang maaaring maging Roque, mas matalino pa yan kay Roque, yan ang mas matalino pa kay Panelo, yan ang kailangan. Pero, hindi nga po kaya yan. Tatanggap ako ng bayad. Bayaran ninyo ako upang sa gano'n mag-jet ski ako dyan sa karagatan natin. Bayaran ninyo ako upang sa gano'n ay hamunin ko ng taga, yan si Xi Jinping. Ayan, hindi masama yan. Kaya lang, wala nag-o-offer. Wala po nagpapakamatay, walang gagastos. Napakuripot ng mga mayaman dito. At ang karamihan ng mayaman dito, in-check. Bakit sila kakampi sa Pilipino na ayaw sa in-check? Siyempre, pag gagastos yan, patayin si Carbonell. Ang problema, mahirap po tayong patayin. Unkillable, bulletproof, COVID-proof. COVID nga, takot po sa atin Kaya pa. Ngayon, mga kaibigan, dumadami po ang mga nakikisa sa atin. Dumarami ang mga nagsusubscribe. Marami pong salamat. Diyan tayo kukuha sa anunsyo ng subscription ninyo ng bayad sapagkat walang magbabayad sa atin na mayaman na malaking pera. Walang dilawan na magiging bayani. Yan sila Rojas. Paano po magiging bayani? Nagsasalita lamang yan kung may eleksyon. Kung walang eleksyon, hindi mo mahagilap yan. Nag-deliver nga ako dyan ng 40 libro. Hindi binayaran kasi hindi mo mahagilap si Rojas. Humingi ako ng appointment para i-follow up bakit hindi binabayaran yung libro ko. Hindi rin ako pinagbigyan. Sino pang mayaman dyan sa Dilawan? Mga inchik? Gatsyal yan? Kampi po yan. Inchik yan. Kampi yan sa Hoshangchi Yangchanga. Sino magbabayad? Magbabayad ba yung mga makwarta na drug lord? Magbabayad ba yan? Samantalang tinatake ko yung kanilang amo na si Duterte. Magbabayad ba ito mga kumakampi sa mainland China sa pananakop? Ang kanilang number 1 protector si Duterte tinitira ni Carbonell. Bakit magbabayad? Sino magbabayad? Meron po. Meron pong mangilan-ngilan. Nagpapadala $100. Meron nagpapadala po ng $500, yun po pinakamalaki. Nagpapasalamat po tayo, pero hindi po tayo nagsusulisit at hindi po natin pinagbibili ang ating prinsipyo. Kung babayaran ako dahil sa aking kabangisan ng pakikipaglaban sa China, so be it. Hindi po ako hipokrito, tatanggapin ko yan sapagkat talaga po naman sa tuwing nakikipaglaban tayo, gumagastos tayo sa radyo, gumagastos tayo sa kuryente, gumagastos tayo sa gasolina, sa pagre-research. Lahat po yan nanggagaling lamang sa kukonting pensyon. Pag kami tumulong, welcome. Ito po ang aking telephone number pagka gusto nyo pong tumulong. 0927-738-6913. Ngayon, yan po ang ating telepono. Alam ko ang mga kumukuha ng aking pong number, hindi lamang kayo, kundi pa ang mga kakampi ng China na sinusundan po yung aking cellphone kung saan ako matatriangulate at kung saan po nila ako mako-corner. Wala po akong pakialam.
O hindi na po tayo natatakot yan po sa mga nagsasabing gagamitin ng anti-terror law laban sa iyo, Carbonell. Anti-terror law, apply nyo yan kay Duterte. The number one terrorist in the country is Duterte. Kaya nga po, yung kanyang presidency, Duterte, reign of terror. I am Waldy Carbonell saying, iniibig ko ang Pilipinas.